Maglagay lang ng mainit na uling sa loob ng orange at wala ka ng ganitong problema. Kailangan mo talagang matutunan ang tip na ito. Tama yan mga kaibigan. At hindi ito pangkukulam o anumang katulad, ha? Ito'y magandang tip na tiyak na makakatulong sa inyo sa bahay. Ganito ang gagawin. Una, kumuha ng orange at gupitin ang tuktok nito. Gupitin ang itaas tulad ng paggawa ng takip. Ganito, o. Tingnan mo, ganito lang. Tapos, tanggalin natin lahat ng laman ng orange, ha? Siyempre, hindi mo kailangang itapon ito. Pwede mong kainin o gawing juice. Hayaan mong tanggalin ko. Tapos, kumuha ng kutsara at isalok ang natira. Kailangan mong iwanang walang laman sa loob. Tingnan nyo mga kaibigan, ganito ang itsura. Ngayon, maglagay tayo ng isang kutsaritang kape dito, ha? Ilagay mo ito sa loob ng balat ng orange. Tapos, kumuha ng uling na nagniningas at ilagay din sa loob. Susunod, kailangan natin ng klavo. Sige, magdagdag ka ng isang dakot. At para tapusin, magdagdag tayo ng dahon ng laurel. Pwede mong durugin ito at ilagay sa uling at klavo. Ang amoy nito, grabe, talagang napakabango. Di nyo alam kung gaano ito kasarap sa ilong. Ilalagay ko muna rito. Kunin ang tuktok ng pinutol na kahel at takpan ito. Ito ang isa sa pinakamabisang pambugaw ng lamok at langaw. Nakakaginhawa rin ito sa sipon at baradong ilong dahil sa amoy. Sindihan at ilagay malapit sa bintana o sala para sa mabangong hangin. Mawawala ang lamok at langaw at gagaan ang ulo at sipon mo. Dahil sa uling, ilang oras itong mananatiling nasusunog. Subukan nyo ito sa bahay. Tiyak na magugustuhan nyo. Lagyan ng baking soda ang keso, di ka maniniwala sa kalalabasan. Matapos malaman to, di ka nabibili ng lason pang daga. Ito ang dapat mong gawin. Kumuha ng lalagyan, lagyan ng baking soda. Mura lang to sa palengke. Para dito, 4 kutsara ng baking soda ang ilalagay, tama? Ang susunod na sangkap ay ang ginadgad na keso. Mahalaga to sa recipe dahil ito ang pain para sa mga daga. Dagdag 1 kutsara ng keso, haluin para mukhang iisang pagkain. Talagang kamangha-mangha itong paraan na to. Tuluyang nasolusyonan nito ang problema ko sa daga. Sa bahay, lalo na sa labas, naging pantay ang halo. Ngayon, ganito ang gagawin mo. Hatiin ang halo sa mas maliliit na lalagyan. Gagamit ako ng plastic, pero pwede kahit ano. Lagyan ng tig-1 kutsara ang bawat isa. Ilagay dito at ulitin sa lahat ng lalagyan. Pagkatapos ikalat ang mga lalagyan sa bahay, lalo na sa mga lugar na madalas daanan ng daga. Sa bahay ko, may ganitong problema sa labas, partikular sa bakuran. Kaya naglagay ako ng ilan sa mga sulok at nalutas ang problema. Kung kailangan, pwede itong ilagay sa likod ng ref, sa loob ng kalan, o kahit sa bubong. Basically, kahit saan mo nakikita ang mga daga. At kung itatanong mo, bakit ito nakakaalis ng daga? Kakain sila dahil sa keso, di ba? At kapag kinain nila ito, kakainin din nila ang baking soda. At ang baking soda ay hindi kayang tunawin ng mga daga. Una, magkakasakit sila ng todo. Hindi nila ito matutunaw at mamamatay sila. Kaya, oo, talagang epektibo ito. Kung hindi man pinakamahusay, isa ito sa pinakamagagaling na homemade na lason para sa daga na nasubukan ko. Lagyan ng Coca-Cola ang abukado, di ka na mahihirapan. Pag nalaman mo ang dahilan, pasasalamat mo'y walang hanggan. Para magsimula, kailangan natin ng isang abukado. Hinugman o hindi, hiwain ito sa gitna. Pagkatapos buksan, ang buto lang ang kailangan. Di alam ng marami ang kaya ng simpleng buto na to. Magugulat ka kapag nalaman mo ang dahilan. Ngayon, huhugasan ko at aalisin ang balat nito. Babalik ako para ipakita ang kapangyarihan ng buto. Dapat malaman ito ng lahat ng tao. Nahugasan at natanggal ko na ang balat nito. Ano na ngayon ang susunod nating gagawin? Hihiwain natin ang buto ng abukado. Hindi naman matigas ang buto ng abukado. Pwede itong hiwain sa ilang piraso. Alam mo ba na 80% ng mundo'y itinatapon ito? Pero sasabihin ko, bakit di ginagawa ng 20%? Normal lang na magbago ang kulay ng buto. Kumuha tayo ng spray bottle para madaling gamitin. Kung wala kang spray bottle, okay lang. Pwede nating ilagay lahat dito sa loob.
Ang dalawang sangkap na ito ay mabisang lunas sa bahay na kailangan mo, lalo na kung may karamdaman ka. Inilagay namin ang lahat dito. Ngayon kailangan natin ng 215 milliliters ng Coca-Cola. Nasa lalagyang ito. Marami ang hindi alam na noon ang Coca-Cola ay hindi ang inumin na kilala natin ngayon. Ito'y ginawa bilang lunas sa sakit ng ulo, tiyan at maging pananakit ng katawan. Gawa ito mula sa dahon ng coca at buto ng cola. Ang pinakamahalaga, kapag hinaluan ng buto ng abokado, lalo pang tumataas ang bisa nito. Ito'y magandang lunas sa bahay at dapat mong subukan. Ito'y antioxidant at anti-inflammatory. Tumutulong din ito sa sakit ng kasukasuan, likod, binti, siko, leeg at tuhod. Kung masakit ang binti mo o ng kakilala mo, kailangan mong gawin at alamin ito. Pagkalagay ng 300 ml ng Coca-Cola sa buto, hayaan ito ng 24 oras sa lugar na medyo madilim. Napakasimple at madali lang ito gamit ang dalawang sangkap. Kung di mo pa alam to, subukan mo sa bahay. Pagkalipas ng 24 oras, pwede mo nang gamitin. Hindi mo kailangang alisin ang buto kung ayaw mo. Ipahid lang sa masakit na parte at iwan magdamag. Dati, sobrang sakit ng tuhod ko, nakakabagabag talaga. Kaya sinubukan ko to sa tuhod ko at epektibo pala. Kung masakit ang braso o pulso, ipahid at kuskusin. Maganda rin sa siko, lalo na sa pang-araw-araw na galaw. Ginagamit ko rin sa takong pagkatapos ng mahabang araw. Alam mo yung araw na maglalakad ka ng matagal o masikip ang sapatos. Maglagay lang ng plastic bag sa walis at wala nang ganitong problema. Tingnan nyo to. Kung ikaw ay may bahay o nakatira mag-isa at tuwing magwawalis ka, ganito ang nangyayari. Tignan nyo, napupuno ng buhok at lint ang walis mo, lalo na kung may alaga kang hayop. Nakikita nyo ba? Nakakainis to, di ba? Bibigyan kita ng madaling tip para di mo na kailangang alisin ito palagi. Kailangan mo lang ng plastic bag. Walang sikreto dito mga kaibigan. Kumuha lang ng kahit anong plastic bag, tapos isuot mo sa walis ng ganito, tapos itali mo ng mahigpit dito sa ibaba. Pagkatapos pwede ka nang magwalis tulad ng dati. Tignan nyo to mga kaibigan. Magwalis ka tulad ng dati, natatanggal pa rin lahat ng dumi. Pero ngayon, walang dikit sa walis mo. Astig, di ba mga kaibigan? Sana nagustuhan nyo. Simpleng tip lang, pero malaking tulong sa bahay. Nakikita nyo ba to? Walang naiwan. Ang galing talaga. Magandang tip to kung wala kang vacuum cleaner. Simple lang, pero kahanga-hanga. Ayun na yon mga kaibigan. Subukan nyo. Mukhang maliit na bagay pero malaking tulong sa araw-araw na gawain. Lagyan mo ng paminta ang tissue at magugulat ka sa resulta. Hindi na ko nagka-problema nito sa bahay, promise. Yun lang. Pero wag mo tong gamitin sa banyo ha. Simpleng tip to at siguradong mapapakinabangan mo. Kumuha tayo ng isang roll ng tissue. Isang piraso lang ang kailangan natin. Hindi naman kailangang malaki. Tama na tong size na to. Tiklupin mo sa gitna tapos i-roll tulad ng ginagawa ko. Tinuro sa akin to ng tiyuhin kong taga-probinsya. Sikat itong trick sa bukid, magugulat ka sa epekto. Ayan, parang lubid na siya tingnan. Itabi muna natin yung papel. Sa ibang lalagyan, lagyan ng toothpaste at paminta. Haluin ng mabuti hanggang magkasama na lahat. Kumuha ng kaunting halo gamit ang daliri at ipahid sa buong papel. Siguro nagtataka kayo kung para saan ito. Sasabihin ko na agad at tiyak na magugustuhan ninyo. Susunod, kailangan natin ng salaming lalagyan. Kahit ano sa bahay pwede. Basta salamin. Ilagay lang ang papel na may halo ng ganito. Importante na may nakausling bahagi sa dulo. Pagkatapos, sindihan na lang. Hindi kailangang magkaroon ng apoy. Hayaan lang na mag-usok ng dahan-dahan. Kailangan natin ang usok. Ito ay isang magaling na pambugaw. Tama yan.
Ito'y makakatakot sa mga insekto gaya ng lamok, niknik, bubuyog at ipis. Epektibo sa lahat ng lumilipad. Malakas ang usok nito laban sa lamok at niknik. Ang tip na ito ay talagang kahanga-hanga. Ilang araw pa lang ang nakalilipas. Hindi kami makatulog ng maayos ng pamilya ko dahil sa mga niknik. Pero nailigtas kami ng trick na to para itong mahika talaga. Sindihan mo lang to at mawawala sila sa bahay. Pwede mo itong ilagay kahit saan, lalo na malapit sa mga bintana. Kaya kung may mga lumilipad na insekto sa bahay mo, subukan mo tong tip na to. Siguradong magugustuhan mo ang resulta. Ang trick na to ay simpleng kahanga-hanga at talagang kapaki-pakinabang. Sinubukan ko to sa bahay. Tinanong ko ang tito ko bakit marami pang di alam to. Bigyan nyo de ko ng rating mula 0-10 kung gusto nyo pang tips. Salamat at pagpalain kayo ng Diyos.